Gipadayon karong adlaw ang 14th day sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Padayon ang pagtestigo ni Commission on Audit o COA State Auditor Silene Del Ocampo. Hapit na mag-12 ka tuig sa serbisyo sa COA si Del Ocampo. Matud niya naka-post-audit na siya og kapin sa 20 ka mga national government agencies. Ug siya mismo ang nag-evaluate sa response sa Office of the Vice President sa Notice of Suspension adtong December 21 to 31, 2022. Kung diin na ay matud pa deficiencies sa liquidation sa confidential funds sa BICE nga nagkantidad og 125 million pesos. Nigawasan sa trial nga gigamit sa Office of the Vice President o OVP ang ilang confidential funds sa mga Christmas parties. Giinsistir pod sa COA nga walay sales invoice o official receipt nga napakita ang OVP sa pagpamalit nila og mga lamesa, lingkuranan, desktop ug printers nga nagkantidad og 73.2 million pesos. Gipakita sad sa trial ang mga acknowledgement receipts sa mga giingong nakadawat og kwarta gikan sa OVP. Apil-ana ang usa nga ginganlan og Pia Piato Slim nga nakakuha og 140,000 pesos. Naapay usa nga ginganlan og Ralph Josh Bacon nga nakakuha og 150,000 pesos. Naasay mga resibo nga ang nakabutang nga pangalan Anong Pauco ug Heart Santiago. Dikomedya pa ang prosekusyon kung gipangutana ba daw pod sa COA kung related ba ni sila kang Presiding Officer Chis Escudero nga asawa ni Heart Evangelista nga ang tinuod nga may the name kay Ong Pauco. Giflag pod sa Commission on Audit ang paggamit sa confidential funds sa OVP sa mga reimbursements. Ang ingon sa COA, bawal daw na. Para sa uban pang mga nahitabo sa Day 14 sa impeachment trial ni VP Sara, maistorya nato karon si mobile journalist Merymon Reyes live gikan sa Senado. Merymon, good afternoon. Ano bang mga naganap dyan sa Senado ngayong hapon? Chiki, natapos na yung direct examination ng prosekusyon dito kay State Auditor Silene Del Campo. Pero bukas na ipagpapatuloy yung cross-exam naman mula sa parte ng defense dahil kinaposta rin sila ng oras. At bahagi pa na naging testimonya ni Del Campo, puwera doon sa nasa 73 million pesos na disallowance na finlag ng COA dahil nga sa mga activities na pinasa nila para suportahan itong paggamit ng confidential funds, may nakita sila dito na dapat yung cash advance December 21 to 31, 2022 ang period kung saan maaari itong magamit. Pero may activities sila na ang petsa ay December 13 hanggang 18. Kaya dito kinwestiyon, tinanong ni Presiding Officer at Senator Judge Chis Escudero kung maaari raw ba o hindi i-reimburse yung confidential funds sa ganung gastusin. Pero ang sinabi dito ni Del Campo, hindi raw. Samantala, meron ding 375 billion pesos naman na disallowance na inihanda rin ang COA para naman sa unang tatlong quarter ng 2023. Dito, 62 million pesos ang para sa reward payments daw na umano'y walang sapat na dokumento nagpapatunay na mayroong success o matagumpay na information gathering o surveillance. Ito nga yung confidential activities ng OVP. 199 million pesos naman para sa purchases ng supplies, medical at food aid na hindi rin daw mapatunayan na batay sa mga isinumiting dokumento kung ito nga ba talaga ang pinagamitan ng confidential fund. Mayroon din daw purchase ng information na binayaran bago pa mailabas ang cash advance. At yun nga lang, ang napunto rin dito, puro acknowledgement receipts lang din ang pinadala para masuportahan ito. Pero ang nilinaw din dito ni Del Campo, compliance audit ang ginagawa nila, document-based din sila. So ang tinitingnan lang nila, base sa mga requirements na pinadala sa kanila, kung alinsunod ba ito sa required sa kanilang audit batay ng Joint Circular 2015-01. Chiki. Okay, Merymon, nagsimula na ang regular session sa Senado ngayong hapon. Ano bang pinag-uusapan nila bago ka mag-report dito? Chiki, yung ilan sa mga pinag-uusapan nila, yung amendments doon sa anti-hospital detention bill. Plus, meron din mga naka-line up na privileged speeches mula sa ilang senador. Ang nakita natin, si Senator Bam Aquino nakalista doon. Dagdag na rin yung pag-i-elect naman ng mga senador, especially mula sa minorya na mga miyembro nito sa iba't ibang komite ng Senado. Chiki. Naghain ng DOJ ng kasong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte ngayong hapon. May reaksyon na ba dyan ang kampo ng BICE? Sa ngayon, Chiki, ang sinasabi, kinumpirma ng kampo ni VP Sara na kinasuhan na nga raw siya ng DOJ. And ito rin yung complaint na alleged grave threats na o yung assassination plot ng BICE laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ang katayuan pa rin ng panig ni VP Sara,
innocent pa rin siya at ikukunin daw lahat ng posibleng legal remedies para harapin itong complaint. Pero ang malinaw din, itong topic ng complaint na ito, yan din yung parte ng articles of impeachment na nakasalan dito sa impeachment trial. Chiki. Okay, maura na ron. Daghang kayong salamat nimo mobile journalist Merimon Reyes live gikan sa Senado.